Siyam na bayan ang inikutan ni United Nationalist Alliance Standard-Bearer Vice President Jejomar Binay sa La Union, kasama ang ilang senatoriable ng kanilang partido, pero hindi niya kasama ang katandem niyang si Senador Gringo Honasan. Matapos ang unang political rally sa Rosario Civic Center, La Union, nagpaunlak ng panayam si Binay. Inusisa siya ukol sa kalalabas lang na Special Audit Report ng Commission on Audit na nagsasabing sobra ng hanggang 2 bilyong piso ang gastos sa pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2. May pananagutan daw dito ang vice-presidente na mayor noong simulan ang proyekto. Ang anak niyang si Junjun na siyang nakaupong mayor nang matapos ang gusali, pati na si dating Vice Mayor Ernesto Mercado at iba pang mga opisyal ng Makati. Sabi ni Binay, binigyan daw dapat ng COA ang kampo niya ng pagkakataong sagutin ang mga nakasaad sa report, pero hindi raw ito ang nangyari dahil sa di umano'y panghihimasok ng ombudsman sa COA. Meron pang procedure dyan nag-iintay. A motion for reconsideration to the commission. So, it's not a finished product. Pero as usual, talagang ombudsman talagang kasama sa conspiracy ng paninira. They jump the gun again. Palibasa, malapit na ang debate. Kasiraan na naman. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa akusasyon ni Binay. Kaugnay naman sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ukol sa gasto sa political ads ng mga presidential candidate, sabi ni Binay, handa naman daw silang ideklara ang lahat ng kanilang mga nagastos pagkatapos ng eleksyon. Pagdating ng oras, hindi pa naman panahon nito para magakuan, di ba? Pagkatapos ng halalan, there is a requirement on the part of the candidate to report yung donations. Mula rito sa La Union, Tresha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.